ko, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali. Pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Pamilya, kanya ng politika, brutal. Oh, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Oh. Sabi nga niya, pag mayayabot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Pantangin niyo po yun mga kababayan. Maging si BP Sara ho pala, paminsan-minsan, nababanatan niya itong si Mangga. Kumusta naman ho tayong mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi rin ho tayo masisi nitong si Mangga kung bakit mayat-maya binabanatan ho natin siya sa social media. Bakit nyo nga naman kasi sinali-sali itong si BP dyan sa mga kalokohan nyo na yan. Talagang ika nga nabulatlat sa sambayan ng Pilipino na manggagamit ang pamilya Marcos at hindi dapat pagkatiwalaan ng kung sino man. Dahil pagka kayo ay nakialyado sa pamilyang manggagamit, sigurado pagka nanalo na sila, ilalaglag kayo sa ere. Kagaya ng ginawa dito kay VP Sara. Kaya para sa mga nag-iisip kung makikipag-alyansa sila sa mga siraulo na to, siraulo talaga, nakunto ka. Aba, mag-isip-isip pa kayo. Dahil yung mga yan, ang ginudiyos lang nila, pera at influensya. Pagka wala na yan, nasa pwesto na sila, itsipwera ka, at sigurado gagawan ka nila ng masama kung isa ka sa mga nakikita na sambayan ng Pilipino na napupusuan, napapalit sa kanila. Hindi ho nila kayang tanggapin yan. At papasadaan ho natin ang mga punto de vista nitong si Prof. Malutikia sa mga banat na yan, nitong si Amy Marcos Manggagamit. Isang like at isang subscribe. Kung saan ho tayo dyan, sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin ho muna natin itong kay Mangga, tapos segue ho tayo dito kay Prof. Malutikia. Okay? Game! Rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa BP natin. Kanino ka humihingi ng tawad? Ulitin ho natin. Gusto ko malakas. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa BP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente. Talagang yung makabagbag baba. Talagang mayroong background music. Kayong mga Marcos, hindi nyo ba kayang magsalita ng dire-diretso? Yung tipo nanggagaling sa puso, hindi nyo na kailangan ng background music. Mararamdaman na ng mga makikinig na talagang sincero yung panghihingi nyo ng tawad. Mga walang hiya kayo. Magkakatulad kayo, walang hiya. Ay, ni Marcos ka. Wala kang pagkakaiba sa kapatid mo. Mga manggagamit kayo. Di ba? Hindi ho natin sinuportahan yan si Amy ha. Linawin ho natin. Di natin sinuportahan yung babalo na yan. Speech naman, kung makapagsalita, parang pogi-pogi. Hindi naman siya pag-aano ha. Hindi naman siya pag-aano. Di ba? Hindi naman siya pag-aano. Yung baba ko medyo maikli sa baba ni Mangga. Yung Mangga talaga, korting Mangga, baba pa lang. Di ba? Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung sakaling matapos ang termino mo sa 2020, hindi. Nakalusot pala tong Mangga na to. Nakalusot si Mangga. So matatapos ang termino niya sa midterm nitong si BP Sara. Langyang to. Hindi pala matatapos sa 2028. Okay. Makita-kita tayo sa 2032. 2030 pala, sorry. Di marunong magbilang si PH. 2030. Midterm election 2030, di ba? Oh, makita-kita tayo doon. Sigurado doon di ka na namin makikita. Kasi ayaw ka na namin makita, bullshit ka. Ayaw ka na namin. Amy Marcos, huli mo na yan. Kung gusto mo magasik ng lagim sa Ilocos Norte, doon ka na lang. Mag-congressman ka doon, mag-gobernador ka doon. Pero huwag ka na mag-senador, wala kang kwenta, walang yaka. Ha? Please lang. Tigil-tigilan mo na yung kadramahan mo na yan. Si Mike Defensor, Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, marami kaming option. Please lang, huwag ka nang sumangkot sa Senado pagkatapos ng termino nitong si Vice President Sara Duterte. Okay? Huwag ka nang pumustura, walang yaka. Marcos, walang kwenta. Romualdez, mga apelidong Marcos Romualdez, walang kwenta. Apelido ng mga kawatan. Apelido ng mga budol-budol. Marcos Romualdez. Si Tatay Digong nandito sana sa piling natin. Oh. Ang dami kong pagsisisi. Kung wala din naman luha, tigil-tigilan mo kami. Okay? Di mo kami mapapaandaran sa mga kalukuhan mo na yan. Magsisi ka. Lumuha ka ng dugo. Ngayon, kung bumabanat ka ng ganyan, walang luha yung mga banat mo, manahimik ka na lang. Isip ka. Loloko mo pa kami. Ang dami mong pagsisisi pero nakasmile ka. Anong klaseng loka-loka? Pero sa totoo lang, naisip ko rin. Ang bigat ng luha mo, madam. Kung papapatakin mo yan, ano pang ginagawa ni Direk dyan sa likod kung di ka rin lang naman iiyak?
pa si Direk. Nako. Hindi kasama si Direk. Ano yan, kumbaga... Hindi, ano lang naman, kumbaga... Yung galit natin, meron tayong pinaghuhugutan. Di ba? Yung nakanto ka, kapatid mong presidente. Madam, noong inuhuli si Tatay Digong, madaming naghahanap doon sa Villamor. Di ba kaibigan mo? Di ba? Para sa mga taga-suporta nitong si Mangga, alam ko merong mga taga-suporta ni Mangga dyan. Ha? Pasintabi ho dito sa video na to. Kailanman, ito na ho, itaga nyo sa bato. Marcos, magkakamukha yung mga yan. Mga manggagamit, magnanakaw, mga walang kwentang tao. Yan ho ang itaga nyo sa bato. Yan ang totoo. Mga Marcos, mga walang kwentang tao, mga magnanakaw, manggagamit. Di ba? Yan ho. Yan ho ang mambubudol. Di ba? Manggagamit, manluloko, mambubudol, magnanakaw. Yan. Yan ang ano ba apelido niyan? Wala namang kaibahan kay Marcos Jr. yan. Magkakaparehas lang ho yung pamilya na yan. At nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo See? para sa national. Nakarehistro Kaya kayo, na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka. Na ikaw Urur, gusto mo lang siya makatandem ng kapatid mo. Lungya na to. Gusto mo lang siya makatandem ng kapatid mo. Kung ano-ano pang pambubola sinabi mo. Ay, kulang pa pala yung magnanakaw, mambubola, mambubudol, yan pa, manluloko. Yan ho mga Marcos. ang inaasahan na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Tanging pag-asa? Yung kapatid mo pinadala sa Dahig Netherlands si Tatay Digong. Tanging pag-asa ka dyan. Tigilan mo nga kami, Mangga. By the way sa mga nag-send sa akin itong video na to, maraming salamat. Palakpakan ho natin. At least nga ngayong Semana Santa nabanatan natin tong si Mangga. Di pwede. Yang apelido na yan may sumpa. Pagka nakahawak na ng pwesto sa pamahalaan, yung kamay nila ay nangangati. Nagnanakaw. Di ba? Marcos, magnanakaw. Di ba? Yan Marcos magnanakaw, budol-budol. Ayan. Oh. Di ba? Yan sila budol-budol Marcos. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung Madam, pamilya. huwag mo na kami lokohin. Alam mong adik yung kapatid mo. Langya ka, huwag mo na kami lokohin. Alam mong adik yung kapatid mo. Itinandem mo pa kay BP Sara. Si Raulo Adik sabi mo, di ba? Alam mo ng adik. Alam mo ng durugista. Alam mo ng bangag. Ikaw pa mismo umamin, nagsabi sa rally ng INC. Alam mo yan. Pero pinagpilitan mo pa. Redeem. Ano re-redeem nyo? Yung pagnanakaw, na-redeem nyo na, palakpakan. Ako, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yurakan ng pangalan. Talagang aping-ape ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag mayayabot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako Alam mo naman kasing adik yung kapatid mo, dinamay-damay mo pa si BP. I-share nyo tong video na to, huwag nyo i-skip talagang. Babalagbagin mo natin itong Mangga na to. Alam mo naman na bangag, ikaw pa mismo umamin. Diba? Nabangag ang kapatid mo, adik. Diba? Alam mo naman pero ipinagpilitan mo pa rin. Anak ng toka, kasi nagbago na. Adik ang kapatid mo. Ikaw na mismo ang nagsabi sa sambahin ng Pilipino, gumagamit yung kapatid mo. Pero kahit na alam mo naman yung mga adik na yung mga praning, mga siraulo. Diba? Pagka nakatama na ho sila, nakapagpulburon na, adik sa pulburon ha. Ikaw na mismo nagsabi doon sa rally ng INC. Pero pinagpilitan mo pa rin si BP Sara. Gusto ko sana yung mga video natin kumbaga, pahinga muna tayo sa balagbag yung nag-send nito, kung sino man nag-send nito, naknatowa. Salamat, palakpakan mo natin. At least, mariremind na sambahin ng Pilipino na ang pamilya Marcos, magnanakaw, mambubudol, manggagamit. Yan ang pamilya Marcos. Sabi ko talaga, dinamay kita pa rin. Hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin. Kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin? Pampalubag loob na lang yan. Pampalubag loob na lang yan. Halimbawa, kung mayor ka lang, pampalubag loob na lang yan. Diba? Pampalubag loob na lang yan, sinasabi mo na yan. Halimbawa, mayor ka. Paano ka na lang makakaano? Diba? Ganito, ganyan. Hindi.
pinahamak mo si BP Sara. Gawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanaoan? Mabuti nga, BP ka. Kahit papano, number Huwag mo nang bigyan ng consolation ito si BP. Huwag mo nang bigyan ng pagpalubag-loob. Ginamit nyo na siya. Tapos na ang eksena. Tapos na ang lokohan, Aimee, ha? Aimee, tapos na ang lokohan. Huwag mo na kaming budulin. Nabudol nyo na ang mga Duterte noong 2020. Okay? Nabudol nyo na mga, 2022. Nabudol nyo na ang mga Duterte. Kami mga taga-suporta ng Duterte, hindi mo na kami mabubudol, madam. Kahit maglupasay ka pa, kahit tumakbo ka pa ng hubo. Di ba? Wala ka nang mabubudol sa amin. Ang mga Marcos ay mga magnanakaw, mga bangag, mga manggagamit, mga matatakaw sa pera. Yan ang mga Marcos. ito sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit Bala ka nga dyan. Prof, malutikiyan na ako. Prof, ano masasabi mo sa mga banat na yan itong si Mangga? Game. Yung ginagawa ni Senator Marcos, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali. Pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Aray mo, ano. Ito naman si Prof Malo eh. Mas yung task na ibinigay dito kay Mangga eh, mas mahirap eh, di ba? Paano niya kakausapin yung kapatid niya eh, bangag nga yun, Prof Malo. Gusto ko yan ha, gusto ko yan. Kahit pa paano kung 1,000 o isang trilyon yung galit ko sa mga Marcos. Pagka pinauwi na nila dito si Tatay Digong, mababawasan na ng 1 billion pa rin ang galit ko. Hindi matatapos yung mga kababayan. Hindi matatapos ang galit natin sa mga Marcos na yan. Ang mga Marcos ay mga walang kwentang politiko, mga walang kwentang tao. Tandaan niyo ho yan mga kababayan. At hindi naman ho ako masisi ng kung sino man Marcos dyan kung bakit ganito ang paniningin natin sa kanila. Mga manggagamit, pagka nakuha na nila gusto nila, ilalaglag ka na nila. Yan yung mga Marcos. Diba? Yan ho yun mga kababayan. Kaya, Senator Aimee, huli mo na yan. Dahil pag nawala ka na sa sirkulasyon, hindi na Marcos ang nakaupo. Tingnan natin kung may solid north pa. Pahinga ka ng isang termino. Balik ka sa 2028, 29, 30, 31, 32. 2034. Balik ka, tingnan natin kung makakabalik ka. Okay? Tingnan natin kung makakabalik ka pa. Yun ang mahalaga. Kahit na anong demolition ang gawin ng kapatid niya kay Vice Presidente, ang mahalaga sa kultura ng Pilipino ang pamilya eh. So, yung mga nangyari, talagang i-blame ng tao kay Mr. Marcos. Sa serye ng mga video ni Senadora Aimee Marcos po, humingi po siya ng tawad sa kanyang yumaong amang si Marcos Sr. at sinabi niya, napabayaan ko si Bongbong. Narito yung ilan sa kanyang mga sinabi sa kanyang video na may caption na, "Dad, patawad, hindi ko talaga kinaya." Sabi niya rito, quote and quote, "Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, parating Dahil sinasabing mahal. ganun. Hindi ko nabantayan eh." Quote and quote, "Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Meron pa siyang sinabi, "Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan, kaya nagkulang na ako." Ang sabi pa rito, quote and quote, "Ngayon iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan yung utos niya." Yung anak mo nga, di mo mabantayan eh. Meron ding replay yung panga eh. Anak mo nga, di mo mabantayan, tapos kapatid mo pa. Huwag kang manghingi ng tawad sa ama mo. Manghingi ka ng tawad sa anak mo. Diba yung anak, ganyan-ganyan din. Ang ganyan-ganyan yung panga eh. Ganun yung anak niya eh. Ba't na, optics na naman yan, panibagong budol-budol na naman yung panghingi ng tawad-tawad na yun sa kanyang magulang. Yung anak niya nga, napakaligalig ng panga eh. Yung habilin niya. Ano po ang basa niyo po Budol rito, talaga. Prof? Well, ako masyadong personal yun eh. Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng droga. Sa tingin ko malalim ang pinaghuhugutan ng mga pananalita ni Senator Marcos. Parang nagbibigay rin ng hudyat sa kapatid niya na kahit hindi sila magkasama, parang na ayusin mo naman. I mean, parang siguro kahit a shout in the dark yung ginawa niya, gusto niyang maparating sa kanyang kapatid.
malungkot yung nangyayari dyan sa dalawang magkapatid kasi nakikita mo sa karir ni Senator Marcos, siya talaga ang sumusunod kay BBM at sa bawat pagsunod niya, inaayos niya at inilalagay niya sa tama yung naiwan ng kanyang kapatid. So, ayokong maghanap pa ng malalim na kahulugan kasi nasa sa kanilang magkapatid yan. Pero nung ginawa niyang public yung statement niyan, siguro kailangan rin niyang i-explain sa taong bayan kung bakit gano'n. Dahil totoo naman, kahit dun sa mga nakasulat na dokumento ng tatay niya, meron talagang sinasabi sa kanya na take care of your brother. So yun ang rhetorical nilang dalawang magkapatid at pustahan tayo, sasagot na naman si Yusek Claire na pabalang. Napakagaling mo talaga, ma'am. Magaling. Palakpakan ho natin itong si Prof. Malo. Palakpakan natin. Oh. Dali, yan. Palakpakan natin. Di ba? Yun, alam na alam eh. Ibang klase ka, Prof. Malo. Nanunostra na niya. Alam na niya kung ano ang sasabihin itong si Ante. Ibang klase, oo. Narito yung inirap up ko lang yung naging tugon naman ng palasyo dito. Tumugon ito sa naging payag ng Senadora Amy Marcos. Sabi dito ng Palace Press Officer, hindi nagmumura o nagbabanta ang Pangulo at nananatiling tapat sa kanyang asawa, si First Lady Liza Araneta Marcos. Iginit din ng opisyal na hindi sinisira ng Pangulo ang imahe ng kanyang mga kapatid at alam niya ang nangyayari sa paligid. Tinukoy din ni Castro ang tanong kung sino ang dapat binantayan bilang paglilinaw sa umunay hidwaan ng pamilya Marcos. Parang baliktad pa rin. Alam mo, Admar, dapat hindi siya dapat pumapagitna dyan. Nasa sa kanilang magkapatid dyan. At kung babasahin mo, napakli, pero may sipa rin. May sipa kay Senadora, may sipa sa previous administration. Yung framing ni Yusek Castro, from the very start is very negative. Yan pinapayagan ng administrasyon, makikita mo anong uri ng leadership meron sila. Opo. Dito naman po tayo sa isang video, ma'am, na umamin siya, si Senadora Amy, na pinahamak niya ang pangalawang Pangulo. Sabi niya rito, quote and quote, hihingi rin sana ako ng tawad sa mga Duterte, higit sa lahat, sa VP natin kay Inday Sara, ipinahamak ko siya eh. Talagang naiisip kong guilty ako. Sana nanahimik siya. Sana nasa Davao yun. Mayor siya. Ito po. Yes, Prof. Naririnig niyo po ako? Basahin ko lang po. Meron pang isang video siya. Ang sinabi niya man dito, umamin siya na pinahamak niya si VP Sara Duterte. At ang sabi niya, quote and quote, hihingi rin sana ako ng tawad sa mga Duterte. Higit sa lahat sa VP natin kay Inday Sara, ipinahamak ko siya. Talagang naiisip ko, guilty ako, sana nanahimik siya. Nasa Davao yun, mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Tatay Digong andito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Ano pong masasabi niya rito? Well, ang tangi ko lamang masasabi, yan ang legacy ni Marcos. Yung ginagawa ni Senator Marcos, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali. Pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Yun. Yun ang mahalaga. Kahit na anong demolition ang gawin ng kapatid niya kay Vice Presidente, ang mahalaga sa kultura ng Pilipino ang pamilya eh. So, yung mga nangyari, talagang i-blame ng tao kay Mr. Marcos. O sa Pauwiin sa Pilipinas si Tatay Digong. Diba? Pauwiin lang dito. Pauwiin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit pa paano, yung sugat na naidulot ng pagkidnap at pagpapadala sa kanya sa ICC, maghihilom na ngayon pa lang dahil hanggat hindi nakauwi si Tatay Digong. At hindi inayos ng administrasyon na to ang kanilang trabaho. Malaki ang magiging problema nila. Sa bagay, kahit pauwiin na si Tatay Digong dito, malaki ang magiging problema nila. Ibalik nila yung trilyong ninakaw nila dyan sa mga flood control projects na yan. Pag naisoli na, saka natin pag-usapan yung pagpapatawad. Okay? Habang hindi binabalik ng mga magnanakaw na pamilya na yan, yung trilyong pisong ninakaw nila sa kaban na sambayanan, walang healing na mangyayari. Walang reconciliation. Ay, wala pala kahit balik nila, walang reconciliation kasi merong saltik sa utak yung mga Marcos na yan. Serye ng mga video ni Senadora Amy Marcos po. Humingi po siya ng tawad sa kanyang yumaong amang si Marcos Sr. at sinabi niya, napabayaan ko si Bongbong. Narito yung ilan sa kanyang mga sinabi sa kanyang video na may caption na, Dad, patawad, hindi ko talaga kinaya. Sabi Yaman talaga no? Dad! Ibang klase. niya rito, quote and quote,
parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Quote unquote, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Meron pa siyang sinabi, hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan, kaya nagkulang na ako. Ang sabi pa rito, quote unquote, ngayon iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan yung utos niya, yung habilin niya. Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Well, ako masyadong personal yun eh. Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng droga. Sa tingin ko malalim ang pinaghuhugutan ng mga pananalita ni Senator Marcos. Parang nagbibigay rin ng hudyat sa kapatid niya na kahit hindi sila magkasama, parang na ayusin mo naman. I mean, parang siguro kahit a shout in the dark yung ginawa niya, gusto niyang maparating sa kanyang kapatid. Malungkot yung nangyayari dyan sa dalawang magkapatid kasi nakikita mo sa karir ni Senator Marcos, siya talaga ang sumusunod kay BBM at sa bawat pagsunod niya, inaayos niya at inilalagay niya sa tama yung naiwan ng kanyang kapatid. So, ayokong maghanap pa ng malalim na kahulugan kasi nasa sa kanilang magkapatid yan. Pero nung ginawa niyang public yung statement niyan, siguro kailangan rin niyang i-explain sa taong bayan kung bakit gano'n. Dahil totoo naman, kahit doon sa mga nakasulat na dokumento ng tatay niya, meron talagang sinasabi sa kanya na take care of your brother. Meron talaga. So yun ang rhetorical nilang dalawang magkapatid at pustahan tayo, sasagot na naman si Yusek Claire na pabalang. Napakagaling mo talaga, ma'am. Narito Ano na ho ito, naulit na ho itong interview na to ni Prof. Malutiquia. Ayun na nga, ang bottom line ho dito mga kababayan, hanggat hindi na iuwi dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggat hindi na isasauli yung mga nanakaw sa administrasyon itong si Marcos Jr. sa pamamagitan ng mga falsifikado, ghost project, at ano pang hokus-pokus na ginawa ni Martin Romualdez at nitong si Zaldico, hindi magmumove on ang sambayan ng Pilipino. Ngayon mga kababayan, pagka tinanong mo, yung ordinaryong Pilipino na nasa kalsada, pagka tinanong mo siya, ano ba ang gusto nyo mangyari ngayon sa ating pamahalaan? Iisa lang ang sagot nila, panagutin yung mga magnanakaw. Ikulong yung mandarang Bongbong Marcos. Di ba? Hanggat hindi nakulong yung mandarang Bongbong Marcos na yan, hindi ho magmumove on ang sambayan ng Pilipino. Paulit-ulit, babalik ho tayo dito sa usapin ng ninakaw na flood control, pagkidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa ICC. Hindi ho tayo magmumove on dyan. Hindi ho matatapos ang usapan. Kaya kung ako dito sa administrasyon na to, bring him home. Ibalik ang mga maleta. Bistado na kayo. Alam na namin ang ginawa nyo. Kaya kung sakaling isaulin nyo man yan, wala namang problema. Sige na, isaulin nyo na. Di ba? Gamitin natin ngayon para masalo yung magliliparang presyo ng mga pangunahing bilihin. Di ba? Kasi kung halimbawa, ngayong mga panahon na to, ibalik yan tapos ipagpa-flood control na lang na, wag na. Ibalik yan sa taong bayan kasi galing naman yan sa taong bayan. Hindi galing kay Marcos Jr. yan. Hindi galing kung kanino mang Poncio Pilato yung pera na yan. Galing yan sa sambayan ng Pilipino at kung hindi rin kayo marunong gumawa ng mga infrastruktura, ibalik nyo na lamang yung mga pera na yan kung saan nang galing. At galing yung pera na yan sa sambayan ng Pilipino. Ayun na nga mga kababayan, narinig na ho natin ang mga punto de vista nito si Prof. Malutiquia. Kaugnay doon sa mga litanya nitong si Auntie Claire diyan sa mga litanya na yan itong si Amy Marcos. Tuloy nga natin parang Narito yung inirap up ko lang yung naging tugon naman ng palasyo dito. Tumugon ito sa naging payag ng Senadora Amy Marcos. Sabi Naulit dito na ba? ng Palace Press Officer, hindi nagmumura o nagbabanta ang Pangulo at nananatiling tapat sa kanyang asawa, si First patama kay Tatay Digong, patama kay Amy Marcos, patama kay Vice President Sara Duterte. Yan ho ang tagatahol ng Malacanang. Walang iba kundi itong si Auntie Claire.